It has been almost a year since the 2025 SONA. Isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Pagsasabwatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Panigurado ho, tanggal ang yabang nitong si Auntie Claire pagka napanood niya itong video na to ni Congressman Egay Erice. Ayun na nga, kitang-kita talaga. Ito talaga mga taga-mainstream media na to. Aminin nyo mat hindi. Kayo ay mga bayaran. Pambihira, todo ho ang pagpapasipsip dito kay Marcos Jr. Meron pang nalalaman na happy trip, happy trip. Mga siraulo. Pero ng sambayanan, ang winawaldas na mag-asawa na yan sa pagpunta nila sa Japan. Walang yung to. Anong happy trip, happy trip? Sa bagay. Baka namalitahan din kayo. Kaya ganyan kayo. Ganyan nyo tratuhin niya ang Marcos Jr. na yan. Paano ito mga kababayan, pambira itong mga to, mainstream. Kaya kung di po ako nakasubscribe sa page update, mag-subscribe na ho kayo. Okay? Narinig nyo yun? Narinig nyo yun? Happy trip? Siraulo ka? Happy to. Your sister said that you wanted a no election scenario. I wanted a no election allegedly, sir. Nako, na-booking ka. Yun. Booking kayo. Diba? Bistado kasi kayo. Kaya ganyan ang reaksyon nyo. Pero kung hindi na-booking, nako, yari tayo. Diba? Buti na lang talaga nagsalita etong si Lito Banayo kaugnay dito sa kabalbalan na to ng administrasyon itong si Bangag, di ba? Oh, happy trip si Raulo yung reporter na yon. Happy trip si Raulo ka ba, ha? Habang nagugutom ang sambayan ng Pilipino, paalis siya, maglalakwat siya na naman yung mag-asawa, sasabihin mo happy trip. Pero issue talaga itong mga mainstream media na to. Umalis si Lisa eh. Dapat tinanong nyo si Lisa. Takbo si Lisa, ayun si Coca. Kahit si Coca ko, ayan o. Yan si Coca, dapat tinanong nyo si Coca. Ganda ng tawa niya, ayan o. Iniwan niya asawa niya. Balahura talaga yung alin na yun. Oh, tanongin mo asawa mo, baka siya alam niya. No election scenario. I wanted a no election allegedly, sir. Yan na sinasabi ko. Pag nabibisto, nakukorner ang mga ganyan ho ginagawa nila. Di ba? Hair follicle, tahimik. Kung magnanakaw ba siya, tahimik. Noel, tahimik. Oh, silence means. Oh, sa mga addict pare, pwede ho natin apply yan. Silence means. Oh, panoorin ho natin itong si Congressman Egay Erice. Majority Leader, Honorable Speaker, dear colleagues, it has been almost a year since the 2025 SONA. Isang taon na ang lumipas, halos. Nang marinig natin ang mahiya naman kayo speech ni Pangulong Marcos. And kung kayo, sabihin mo sa harap-harapan nitong si Marcos Jr. yan. Sabihin mo sa kanya yung mga mga litanya mo na yan para talaga solido-solido sa pagmumukha nitong Pangulong. Isang talumpating lumika at nagmulat sa mga mamamayan
sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng ating bayan. Mga multo at maanumalyang proyekto na pinondohan ng 19th Congress sa loob ng 3 taon. Pagsasabwatan ng pinakamatataas na pinuno ng pamahalaan sa Kamara, sa Senado, sa DPWH, sa DBM, at kung sino-sino pa na nagtatago sa anino ng mga makapangyarihan. Matindi ang naging babala ng Pangulo. Matapang ang kanyang salita noon. Ngunit ngayon, ang tanong ng bayan, Mr. President, ano na? Ano ba talaga ang nangyari? Ano ba ang punot dulo ng nakawang ito? Sino ba talaga ang mga nagsabwatan? Sino ba talaga ang mastermind? Yan. Sa darating na Hulyo, muli na namang haharap ang Pangulo sa bulwagang ito. Haharap sa sambayanang Pilipino para sa kanyang ikalawa sa huling sona. At mahalaga na maipaalala sa kanya ang mga sinabi at ipinangako niya noon. Yan. Na hanggang Paalala mo. ngayon Paalala mo, Kong Egay. ay Paalala mo. matyagang hinihintay ng sambayanan, subalit nananatiling pangako lang. Ang nais ng bayan ay katotohanan, pananagutan. Ang nais marinig ng mamamayan ay sagot sa mga ibinunyag ng Pangulo noon. Subalit sa paligoy-ligoy na mga salita ay tila ba hangin lamang dumaraan. Ang pagpuna ay mahalagang bahagi sa isang demokratikong pamahalaan. Hindi ito sagabal sa pamahalaan, kundi isang sandigan upang matiyak na ang bawat polisiya ay tama at higit na para sa nakakarami. At ang salapi ng bayan ay nagagamit sa pagpapaunlad nito. Yan. Kung mataliman ang aking mga pahayag, ay dahil lubha ng malalim ang sugat na dinaranas ng sambayanan. Hindi man maaring manahimik, magbulag-bulagan o bingihan habang lugmok na sa kahirapan, korupsyon at kawalan ng pananagutan. Kaya ngayong hapon, Mr. Speaker, Madam Speaker, I rise before you to reveal the true state of the nation. Yan. Batay sa aking pananaw at sa mga pananaw ng maraming mamamayan, mga ordinaryong mamamayan na nakakausap ko sa araw-araw. Yan. Isang estadong kinasadlakan ng ating bayan, gawa ng kasakiman sa salapi at kapangyarihan. Naunawaan ko na ang Pangulo ay hindi naranasan gaano ang kahirapan. Kaya't narito ako para tulungan siyang maunawaan ito. Madam Speaker, after almost a year after the SONA speech of President Marcos Jr., here is the sad state of our country. Sa ekonomiya, 2025 gross domestic product, GDP, 4.4% from the projection of 5.7%. Yan. 2025 last quarter GDP, 3%. 2026 first quarter GDP, 2.8%. 2026 whole year GDP projection, 4.1%. President Marcos, for the last 4 years, failed to realize our GDP projections. Inflation now is at 7.2%. And according to the experts, this May, aabot na ng 8% ang inflation rate. Dollar now is almost at 62 pesos. Investor confidence index is negative 23%.
bagsak ang stock market, umangat ang antas ng unemployment, umangat ang kagutuman. Nalulugi ang maraming negosyo, lalo na ang construction at construction supplies. Higit 18 trillion ang utang at tinatayang aabuti na ito ng 22 trilyon bago matapos ang termino ng Pangulo. Administrasyong Marcos ngayon ang may pinakamalaking pag-utang sa kasaysayan ng ating bansa. 9% taon-taon ang average na pag-akyat ng utang at kalahati lang lamang ang pag-angat ng gross domestic product. Yan. Tunay na masasadlak tayo sa kahirapan. From a rising economic tiger in 2016, during the time of President Aquino, now we are back to being the sick man of Asia. Naiwanan na tayo ng ating mga kalapit na bansa. This is due mainly to corruption and the failure of the Marcos administration to address it squarely. Our neighbors survived the Middle East geopolitical tensions as shown by their GDP and inflation rate. Pilipinas lang ang tunay na naghirap. Pilipinas lang ang patuloy na maghihirap. Sa infrastruktura at government spending, instead of sound policy reforms, what the public works did was to resort to optics. Yeah. Kunwari, mag-iimbestiga. Kunwari, mag-iinspeksyon ng mga proyekto. Tinanggalan ng pondo ang lahat ng flood control projects, maging ang mga higit na kailangan. Yeah. Kaya sigurado ako na ang baha, pagkawala ng buhay at kabuhayan ngayong tagulan ay mangyayari sa buong bansa. Pinababa ang material cost ng mga proyekto ng napakababa at hindi makatotohanan. Kaya 5 buwan na, wala pa ring procurement. Bagsak ang public spending, lugi ang matitinong kontraktor, lugi ang mga supplier, walang trabaho ang maliliit na construction workers. Grabe yun ho talagang ginawa ng administrasyon na to ni Marcos Jr. Talagang domino effect ho eh. Pinagbigyan nila yung mga palsipikadong kontraktor, binagsak nila yung talagang talagang mga siraulo ho itong mga to. Sa edukasyon hanggang ngayon, wala pa ni isang classroom ang naitatayo. 180,000 classrooms ang backlog ng ating pampublikong paaralan. Political issues, unity. Yan ang pangako ng Pangulo bilang susi sa pag-unlad. Ano ang nangyari? Away sa Vice President, awayan sa Senado, damay ang hudikatura, nahati ang mga Pilipino. May dilawan, may pulahan, may DDS, may DDH, nag-iinsultuhan, nagmumurahan. Di naman lahat, kung egay. Kami dito sa PH Update, hindi namin hilig yung murahan. Dito balagbagan ng mga argumento at punto de vista. Pero pagdating sa murahan, merong ganyan. Magagaling yung mga pinklawan at dilawan, yung mga talyanista at ensaymada. Kaya wala silang, walang naniniwala sa kanila dahil puro basura lumalabas sa mga bunganga nila. Parang ang mga grupo naging kulto ng pare-pareho. Yan. Ang presidential spokesperson, Yan. araw-araw may inaaway. Naku po, sinasabi ko sa iyo, Auntie Claire. Ha? Huwag ka kasi maaway araw-araw. Pambihira talaga tong si Auntie, oo. Ito na lang ba ang programa ng Administrasyong Marcos? Ayuda. 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 Higit 8 bilyon para sa mga barangay. 200,000 pesos kada isa sa 42,000 barangays ng bansa. Makatwiran ba ito? Equitable ba ito? Kailangan ba ito? Namomonitor ba kung tama ang paggasta nito? Hindi para itong salapi na isinaboy sa hangin.
50,000 ang populasyon ng isang barangay, makakatanggap ng 200,000. Yung isang barangay, 1,000 lang ang populasyon, makakatanggap ng 200,000. Where is the equitability? 5 scholars to be determined by the barangay. Di ba dapat ang CHED o mga paaralan ang tamang magpatupad nito? Ang mangyayari niyan, ay awayan at tampuhan. Reklamo, kamag-anak lang ni Kapitan ang nabigyan, Yung. 100K. Bahala na kayo kung saan yung gagastusin. Alam naman natin, barangay, pati SK ngayon, may SOP din. Sayang ang salapi ng bayan. This is patronage politics. Hindi makatwirang programa at walang magiging impact sa pagunlad. Ano ba ang kinakampanya ng Pangulo? Ang pagtaas ng kanyang trust rating o ang pagunlad ng bansa? Lahat ng problema ng bayan, ang sagot ay ayuda. Ayuda. Krisis sa Middle East, ayuda, ayuda, ayuda. Ang mga Pilipino para ng siwan tamad sa halip na mangarap at magsikap, nakanga, naghihintay ng AIX tupad. Nakatanggap ng 5,000. Ilang araw lang, ubus na. Ano gagawin? Nga uli. Pag dumaan sa barangay ang 5,000, nako, 2,500 na lang ang may bibigay sa tao. Pag matakaw yung barangay captain, 1,500 na lang. Diyan sa amin sa Caloocan, 1,500 na lang ang binibigay. 5,000 ang pinipirmahan. Party list daw ang nagbibigay. Nako. Ito po ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Isang pamahalaan na walang malinaw na direksyon. Isang pamahalaan na walang sapat at matapat na solusyon sa pinakamabibigat na problema ng bayan. Yan. Isang pamahalaan na tila naubusan na ng vision para sa kinabukasan. Isang pamahalaan na halos hindi na makapagbigay ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Can we say that what is happening to our country today is the consequence of a failed presidency? Nako. Matindi yun. Auntie Claire, paano mo sasagutin to? Sinagot na ba ni Auntie Claire tong banat na to? Panoorin natin mamaya. Yung kalukarikitan nitong si Auntie Claire diyan sa Malacanang. Sa aking mahabang karanasan sa pamahalaan at maging sa pribadong sektor, may isang prinsipyong hindi matatawaran. The buck stops with the leader. Hindi natin mahanap ang kalinawan at solusyon kung patuloy tayong magbubulag-bulagan sa tunay na nangyari sa halos 4 na taon ng Administrasyong Marcos. Hindi natin mariresolba ang krisis na ito kung patuloy nating itatanggi kung paano ninakaw, nilustay at pinagsamantalaan ang higit sa trilyong piso ng pondo ng bayan ng mga nasa pinakamatataas na antas ng kapangyarihan. Kaya hanggang ngayon, kababago-bago ang naratibo. Iba-iba ang palusot, iba-iba ang itinuturo. May ICI investigation, may ombudsman, may panukalang independent People's Commission, may Senate Blue Ribbon Report na pinag-aawayan pa hanggang ngayon sa Senado. Ngunit ang malinaw, ito ay cover-up. And cover-ups will require a series of cover-ups. At habang nalulunod tayo sa palusot, kasinungalingan at pagtatakip, lalong mababaon sa kumunoy ng kahirapan ng ating bayan. At sa huli, ang tunay na biktima ay hindi ang makapangyarihan. Ang tunay na biktima ay ang mamamayang Pilipino na ang tanging pagkakamaliwa ay nagtiwala at bumoto sa atin. Bumoto sa isang adik, yun ang pinakamalaking pagkakamali. Tayo nakita natin dito, merong mga lutang na leader. Merong mga mahihinang klaseng leader kagaya ni Panot saka nitong si Marojas, di ba? Merong mahihinang klase. Merong mga palsipikado, yung tipong Leni Robredo level, Pamakino level, Kiko Pangilinan level. Kapangyarihan lang gusto niya at saka impluwensya. Yun lang gusto nila. Pero meron ng ibang level pala. Adik,
pag nakapaghalal ka ng adik na government official, talaga ho palang magkakahindot-hindot. Walang kwenta yung mga naunang nabanggit natin, yung mga mahihinang klase, di ba? Yang si Marojas, Noynoy Aquino, mga walang kwenta, di ba? Iba yun eh. Yun, pagka naupo yan, nakangangalang yun, nakangangalang. Walang nangyayari sa Pilipinas, pero hindi ganito katindi. Yung puro kaadikan na lang ginagawa sa bansa natin, di ba? Yun ho yun. Di ba mas mainam pa pala na kapag halal tayo ng kahit pa paano medyo noy-noying lang. Pag ganyan-ganyan lang sa EDSA, huwag lang adik. Ang ibang klase ho pala pagka adik ibang level ho. Heavy ho talaga. Madam Speaker, mahal natin ang ating bayan. I rise today not merely to blame, but to warn. Not merely to criticize, but to confront the truth. Sapagkat hindi na tayo maaring magpatuloy sa kasinungalingan. Hindi na tayo maaring magpanggap na normal ang lahat habang nasusunog ang bahay ng ating bayan. Our problem is not merely economic. Our problem stems from the kind of politics that we have allowed to dominate our country. Politics of patronage, politics of dynasties, politics of corruption, politics of convenience, and politics without accountability. I decided to deliver this press-on speech to help President Marcos and this government face the issues squarely. Kailangan natin maging tapat sa bayan. Hindi mangyayari ang nakawan sa ganitong kalaking kung walang pagpayag, pagkukonsinti o pakinabang ang mga nasa pinakamatataas na pwesto ng kapangyarihan. In my petition before the Supreme Court regarding the constitutionality of unprogrammed appropriations, lumabas ang mga saro para sa flood control projects, bilyon-bilyon, under the UA na may pagpayag ang Pangulo. Ang ating Pangulo ang may pangunahing may pananagutan sa problemang ito. Alam ko, maging ang ating Vice President may ambag sa kaguluhan na nangyayari sa ating bayan. Marami sa Senado ang nakipagsabwatan, nanahimik habang nangyayari ito. Kaya ngayon, yan yung punot dulo ng Ang tanging kasalanan ni VP Sara dyan, nagpabudol siya, nagpagamit siya kay Amy Marcos. Maliban doon, wala na siyang kasalanan. nag-aawayan nila dyan. Alam ko rin po, dito sa Kamara, yung pinakamatataas na pinuno ng 19th Congress. Sa katunayan, ang committee chairman, si Saldico, tumakas na. Nagpapasarap na sa Paris habang lahat tayo'y naghihirap dito. Sa halip na magmaang-maangan, harapin natin ang katotohanan. Kaya ngayong hapon, sana makarating sa ating Pangulo. Pakinggan mo naman yung mga abang tinig. Sa SONA, sa July 27, ang nais marinig ng sambayanan ay hindi palusot, hindi pagtuturo kung kani-kanino, hindi scripted optics, hindi bagong palabas. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang katotohanan. Ang nais marinig ng sambayanan ay ang paghingi natin ng paumanhin. Ang nais marinig ng sambayanan ay malinaw na plano kung paano wawakasan ang krisis na ito at kung paano ang ating mga pananagutan. Sa ating Pangulo, hindi siguro masamang sabihin ng diretso, you can no longer accomplish grand legacy projects in the remaining 24 months of your administration. At sa bigat ng kalagayan ng ating ekonomiya, mahirap paniwalaan na may sino man sa pamahalaan na kayang agad baliktarin ang ating economic situation. Ngunit, may magagawa pa. Sa halip na itulak ang hakbang tulad ng CONAS na lalong lamang magpapagulo sa bayan, ang pinakamahalagang pamana na maaring iwan ng ating Pangulo ay ang mga tunay na political reforms. Maaring magsimula ang Pangulo sa isang komisyon na mag-aaral at mag-ahain ng rekomendasyon sa susunod na administrasyon sa kanyang successor kung paano aamyendahan ang 1987 Constitution. Yan ang dapat. Magrekomenda ka kay VP Sara.
Kung anong gagawin sa 1987 Constitution. Sa isang tunay, malinis at malayang Constitutional Convention na maaring maipamana niya para sa kinabukasan ng ating bansa. Maaring bumuo rin ang Pangulo ng isang independent commission para turuwiran ng wakasan ang problema natin dito sa infrastructure at budget anomalies. Hindi para magtakip, kundi di bali nang wag na magparusa, matukoy na lang yung katotohanan para matiyak na hindi na ito mauulit sa kinabukasan. Maaring bigyan ng Pangulo ng maayos na pamahalaan after his term. Kung mabibigyan niya tayo ng mabuting mga leader sa susunod. Sa pamagitan ng pagsulong ng mga reformang elektoral. Kabilang po dito, kung pakumbaba kong minumungkahi na sana lahat tayong mga politiko, lahat ng kakandidato sa 2028, kailangan mag-submit tayo ng sinumpaang platform of government na pangangatawanan natin. At bukod doon, dapat para mabigyan natin ng political maturity, mayangat natin ang antas ng kamalayan ng ating mga botante, dapat mandatory ang debate sa lahat ng mga kakandidato. Yan. Kahit sino ka man, dapat humarap ka sa debate para malaman ng tao ang iyong kakayahan. At least sa Panguluhan, dapat Yung debate para sa akin talaga overrated lang yan eh. Para sa akin pero maganda yung debate. Ay, nakita naman natin kung paano ilinampasin dating Pangulong Rodrigo Duterte yung mga kadebate niya. Pero pagka medyo magaling dumakda, kagaya nitong si Marcos Jr., pero pagka yung execution na nakawan ang nangyayari. Walang kwenta yung debate yan. Bubudulin lang kayo ng mga magaling magsalita dyan. Track record ang tingnan natin. 3 beses magdedebate. Sa pangalawang Panguluhan, dapat 2 beses man lang. Dapat pati senador, dapat pati kongresista, dapat pati mga governor, dapat pati mayor humaharap sa debate upang maiangat natin ang kamalayan ng ating mga botante. At panguli, maaaring magpakumbaba ang ating Pangulo. May mas mahalaga sa pag-aaway. May mas mahalaga sa kapangyarihan. Gaano man nagkasakitan na, dapat ang manguna ay yung kapakanan ng bayan. Dapat manguna na ang Pangulo upang yakapin ang kanyang mga kalaban. Mr. President, sa July 27, taimtim akong makikinig sa iyo. Kasama ang buong sambayanang Pilipino. Tama na po ang optics. Tama na ang palabas. Tama na ang denial. Tama na ang cover-up. Be honest, Mr. President. Be sincere. Confront the truth. Lahat pwedeng pagsisihan. Lahat pwedeng magkapatawaran. Ang mahalaga, ang katotohanan. At sa huling 24 na buwan ng iyong pamumuno, Mr. President, mag-iwan ka ng kahit isang bagay na maaasahan ng sambayanang Pilipino. Hindi na legacy project ang hinahanap ng bayan. Katotohanan, pananagutan, reforma, at pag-asa. Salamat po. Majority Leader. Tanungan tayo. Madam Speaker, I move to recognize the gentleman from the 4th District of Quezon City, the Honorable Representative Jesus Bong Suntay, for his interpellation. The Honorable Bong Suntay is recognized for his interpellation. Thank you very much, Madam Speaker. If our good colleague would allow me to ask a few questions. It's my honor, Madam Speaker. Madam Speaker, nabanggit ho ng ating tagapagsalita sa kanyang privilege speech na nagmula doon sa kataga ng ating Pangulong, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo dahil doon
mga nangyaring anomalya na tinamaan ng Kamara, Senado, DPWH, DBM. Nabanggit nyo na ito'y pangako lamang. Bakit nyo ho nasabing pangako lamang ito? Sapagkat hindi po nagkaroon ng makatotohanang investigasyon at paghahanap ng tunay na mga nangyari dito sa pinakamalaking nakawan sa kasaysayan ng budget at infrastructure sa ating bansa. Pero hindi ho ba, meron na, dahil sa speech na ito, meron na 15, alam ko, nauna yung 15 na mga contractors na naibanggit, meron rin mga pinangalanan ng mga tao na involved. Hindi ho ba nasimulan ang investigasyon tungkol dito? Sa akin pong palagay ay hindi po naging ganap yung investigation at laging nahihinto yung mga investigasyon. Ang nakukulong lang po yung mga walang kapangyarihan, mga ordinaryong empleyado ng Department of Public Works. Hindi naman po pagkakaroon ng pondo ang Department of Public Works kung hindi, para sa flood control at mga maanumalyang proyekto kung hindi ito napondohan dito sa Kongreso. Maliwanag naman po dun sa National Expenditures Program ng ating na isinumite ng Executive Department ng DBM. Wala naman po yung mga proyekto na ito. Ito po ay isiningit. Insertions, diversions at amendments. Ang masama po, napunta ito sa mga close projects at mga anomalies projects. Kaya po, kawawa, yung mga maliliit, kumbaga ito po yung mga dilis. Kung nakatikim man ito ng konting biyaya, konti lang. Yun naman po mga kontratista, ito po ay karamihan sa kanila, sa mga nakakausap ko, kung hindi naman ganito ang sistema, paano kami maghahanap buhay? Hindi kami makakakuha ng kontrata. Pero yung mga pangunahing may akda, kung sino'y naglipat-lipat, nagmaniobra, Wala na. hanggang ngayon po, nagtuturoan pa sila. Yung iba po, nagpapalamig sa Paris. So, kaya nyo po nabanggit na parang hindi makatotohanan ang nagawang investigasyon ay dahil wala pang talagang nakakasuhan o nakukulong? Tama ho ba ito? O yung dapat na totoong managot ay hindi pa napapanagot? Hindi lang po yung pagpapanagot sa mga nagkasala. Unang-una po, kaya bumuo ng Independent Commission for Infrastructure ay upang malaman natin kung paano po yung naging modus operandi upang sa ganon ay maiwasan na ito. At nakita naman natin na kung ano nangyari sa ICI, hindi na pondohan, hindi na suportahan, kaya nabuwag na lang ng kusa. Ewan ko kung may nakabasa na sa atin sa report nito. Wala pa po. At alam ko po, iisa lang na lang yung, na commissioner yung gumawa ng report na ito at yung dalawa po ay nagbitiw na lamang. Pangalawa, nagkaroon po ng priority legislation ang ating Pangulo. Ito po yung Independent People's Commission na in-overtime natin dito sa Kamara, inaprubahan natin sa komite. Pero nagtataka po ako sa Committee on Rules at Committee on Appropriations, bakit hindi po ito napondohan? Bakit hindi pa inasasalang dito para sa ikalawang pagbasa? Kinalimutan na ba ito? Ano ba, mayroon ba tayong kinakatakutan na ayaw natin ng isang makapangyarihan na mag-iimbestiga dito sa nangyari na ito, na pinakamalaking nakawan? Lilimutin na lang ba natin yung trilyong piso? Charge to experience na lang ba yan ng mamamayang Pilipino? Ngunit di ba itong ICI report ay nasabit na sa Office of the Ombudsman? Sa tingin nyo ba walang mangyayari dito sa ICI report na ito? Mahalaga po na maging transparent yung naging resulta. Pero hindi po nailabas officially ang report ng ICI. Kaya hindi natin malaman kung ano talaga yun. Hindi ko alam kung bakit. Meron bang itinatago? Now, in your opinion, dito sa ating Kamara, should we initiate an inquiry over kung ano yung nangyari dito sa ICI report para malaman natin kung may patutunguhan ito o meron mangyayari? Sa palagay ko po, hindi ito magaganap.
sapagkat ang administrasyon ang supermajority dito at nakita naman natin na yung Impracom na sinimula noon at nung lumalabas na yung mga witness ay Yeah. hindi na po ay pagpatuloy. At sinuspindi na po ang Impracom. Dapat Siyempre, si pangalan nito, yung anak ni Marcos Jr., si Charis, talagang pipigilan niya. kung siguro, kung tunay na nais ng 20th Congress na malaman ang buong katotohanan, pwede nating buksan muli ang Infracom at ipatawag natin ang mga kaukulang ahensya na nag-iimbestiga upang malaman natin ang katotohanan sa mga bagay na ito. Now, nabanggit niyo po kanina that base doon sa SONA message ng ating Pangulo, merong sinimulang mga investigasyon tungkol sa mga proyektong hindi natapos at nabanggit niyo rin po na dahil dito umaksyon ang DPWH. May mga lugar na pinuntahan, ininspeksyon at may mga iba ditong may findings na. Ang unang-unang ginawa ng DPWH ay repasuhin yung mga cost estimate ng mga proyekto. Yung pagripaso ng cost estimate, nabanggit nyo rin, ang bunga nito ay wala nang naging bidding. Pero itong statement nyo na wala nang naging bidding, base ho ba ito sa inyong sariling experience sa inyong distrito o ito ay nakuha lang natin dahil sa mga nakasulat sa dyaryo? Hindi po, sa halos lahat po. Hindi ko lang alam po kung meron talagang may tinitingnan at tinititigan ang DPWH. Pero generally po, ang aking pagkakaalam ay talaga naman pong nabalam ng napakatagal ang bidding. Actually po, bibigyan ko ng isang halimbawa. For example, ang material cost ng asfalto ay 14,000 pesos. Binaba po yan ng DPWH to 4,000. So nung nagpapabidding, wala naman sumasali. Kaya nga, ngayon po, binalik nila uli sa 14,000. So, Yan lang hindi- po, binalik nila sa 14,000, nasayang yung 5 buwan. So hindi ho ba maganda na yung material cost ay napababa? Di ba yun po ang gusto natin ma-achieve ng mga proyekto to have a more realistic pricing to it at Alam niyo hindi po- maging overpriced? Alam niyo po, okay sana po kung napababa na makatotohanan. Kaya lang po, for example, yung 4,000 na asfalto, ang presyo, pag kumuha ka na asfalto sa isang asphalt company, mga 8,000. So lugi pa sa materials, sa mismong materials, hindi mo pa na ilalatag, hindi pa nagagamit yung mga equipments. Kaya po, hindi natin alam kung bakit, papaano, ito po ay parang nagkaroon po kasi ng pahayag ng ating Pangulo na dapat pababain ng 50% yung materials cost ng mga proyekto. Binaba ng 50%. Pero bandang uli, nakita naman natin na hindi makatotohanan ito. So ang Bukod ibig po doon, sabihin, pag nais ko po sagutin yung isang katanungan nyo. Alam nyo, yung mga investigasyon na nangyari, hindi naman po totoo na yan. Huwag na tayo magmaang-maangan. Sapagkat, papaano mo iimbestigahan yung sarili mo? Huwag na natin itanggi na yung nangyaring trilyong nakawan na ito sa Kabanang Bayan ay hindi pwedeng magawa ng iilan lamang. It's a collaboration between the executive and the legislature. Okay. So, kagaya ng sinabi nyo, dahil ibinaba yung material cost, walang bidding na naganap o kung may bidding man, ito'y puro failed bidding. Ito Marami sa pong failed kabuuan bidding. ng ating bansa. So, hindi naman pala, kagaya sa distrito ko, walang bidding na nangyayari. Hindi naman pala dahil na ako'y napili lamang. Doon sa distrito nyo, ganun din po ba? Well, hindi ko po alam, pero wala na po akong pakialam doon. Ang mahalaga po, bilang kinatawan ng aking lungsod, ay makapag-contribute ako sa pagtatama ng proseso ng ating pamahalaan. Dahil magkaroon man o mawalan ng proyekto yung aking distrito, kung ganito naman ang nangyayari sa ating bayan, maapektuhan po yung kinabukasan ng buong sambayanan, kasama na po yung mga kabataan at mamamayan ng aking distrito.
So ang pagbaba ng material cost, nasabi niyong hindi makatotohanan dahil ba hindi kinuha yung tamang presyo? Bakit naman po gagawin yun na hindi kukunin yung tamang presyo ng mga materyales na gagamitin? Hinabol lang ba talaga yung statement ng ating Pangulo na ibaba ng 50% at yun yung ginawa? Yun po ang aking palagay, Madam Speaker, na upang mahupa ang galit ng mamamayan ay kailangan gumawa ng mga knee-jerk reactions. Tulad knee-jerk po ng reactions. pagtanggal ng 265 billion pesos para sa flood control sa buong bansa. Ito po ay napakamali sapagkat marami po sa mga proyekto na ito at ay matitino at lubang kailangan. At makikita natin ang resulta ng pagtatanggal na ito ngayong tagulan. Now, nabanggit nyo rin po dun sa inyong privilege speech that there is a backlog of 180,000 classrooms dito sa ating bansa. Diyan ba sa inyong distrito, sa Caloocan po ba, meron din pong backlog o ito naman ay limitado lamang sa mga probinsya? Yung pong 180,000 backlog ay ayon po sa Department of Education. At tunay naman po na kailangan sumabay sa pagdami ng populasyon ng mga kabataang nag-aaral sa public school ang pagpapatayo ng public school. Nang una pong nagkaroon ng zero backlog sa ating bansa ay noong 2016. At ngayon po, dahil sa pagdami ng mga bata, dami ng populasyon sa public school, sa kahirapan ng buhay na lumilipat na yung mga nasa private sa public school, ngayon po sa population ng public school students ay 180,000 na po ang backlog. Diyan po ba sa distrito nyo, in your estimate, do you have a backlog of school buildings or classrooms? Sa aking distrito po, sa Caloocan 2nd District, dahil nung panahon po ni Pangulong Aquino na kapartido po sa Liberal Party, nagkaroon po ako ng pagkakataon na ang maging priority projects na maidala ng pamahalang pambansa pati po ng PAGCOR sa aking distrito ay mga paaralan. Noong ako po ay bumaba, after 3 terms, noong 2022, halos 10% na lang po ang backlog. Maswerte pala kayo dyan. Ngayon po, bumalik na naman dahil dumadami po yung populasyon. Kaya ko ito naitanong dahil sa aking distrito, naalala ko nung ating hinahanda ang budget for 2026. Isa sa una kong pinag-aralan dahil gusto ko ngang makatulong rin at may angat ang numero ng classrooms dito sa aking lungsod at sa aking distrito, pinatawag ko yung aming DepEd supervisor para tanungin kung ilan ang backlog namin sa classroom at kung kailangan ng school buildings at ako'y nabigyan ng listahan. Yung listahan na yon during the budget deliberation ay aking nilaban na mapondohan. Ngunit dahil sa kalungkutan, hanggang ngayon, nung fina-follow up ko, ang sabi sa akin, unimplementable. Nagtaka ako bakit magiging unimplementable samantalang ang listahan nagmula mismo sa DepEd. Hindi na ako namili dahil ang importante para sa akin madagdagan ng school buildings at classroom ang aking distrito. At yun naman ang aking gusto at yun ang gusto kong may paglaban. Ngunit nakakalungkot lang, ngayong pina-follow up ko ay hindi raw maaaring ponduhan. Ngunit nasama ko sa pagpapondo. Ganyan din po ba experience nyo sa distrito nyo? Alam niyo po, mula nung ako po'y nagsasalita at bumabatiko sa pamahalaan, hindi na po ako umasa. Para hindi na po sumama ang aking loob. Kailangan lang po nating maunawaan at ipaunawa sa ating mga mamamayan na hindi dapat nag-aabuso ang Kongreso. Bakit naman po kayo nawalan ng pag-asa? Yung classroom hindi naman para sa inyo. Ang pinakamahalaga para sa po, mga estudyante. ang pinakamahalaga po, hindi lang naman po ngayong termino ng ating Pangulong Marcos, maging nung termino ng Pangulong Duterte, hindi po talaga equitable ang distribution ng government resources. Sino yung malakas, kung sino yung laging yes.
kung sino yung may mga katungkulan, yun po yung makikinabang. At hindi po naaayon ang pagpili sa mga proyekto sa tunay na pangangailangan ng sambayanan. Well, pero ako may umaasa pa rin dahil naalala nyo, nung budget deliberation, meron naman tayong mga naipaglaban na mga proyekto na para sa distrito. Naisama rin yan sa GAA. Pag naisama sa GAA, ibig sabihin, napondohan at mapopondohan. So, base po sa iyong mga statement, parang nawalan na kayo ng pag-asa. Sa tingin nyo ba, hindi na magiging totoo? Saan po mapupunta? Hindi po. Yung pondong nailagay sa iyong distrito. Yung pong may line item, obligado po ang gobyerno na ito ay patupad. Kung hindi po, lalabag sila at pwedeng dumulog sa hukuman. Pero ang nangyari po sa Department of Education, naging lump sum po yung appropriations for school buildings. So ito po ay nasa discretion ng DepEd kung saan po nila ilalagay. Kaya wala lang tayong magagawa kundi umasa tayo na magiging patas si Secretary Sani Angara. Now, paano naman po yung mga proyekto, mga tulong sa inyong mga kadistrito? Paano yung mga nagkakasakit? Meron pa ba ho kayong nai-refer at natutulungan naman sa mga ospital? Ay, hindi. Yung, ano na po yun, Madam Speaker, para sariling gastos na po yun. Konting tulong, konti-konti. Pero yung inaasahan natin na, di ba po, nakita naman natin na sa special provisions ng ating GAA, bawal na mag-endorse yung mga congressman. So, hindi na pwedeng mag-endorse, pwede siguro makiusap sa mga departamento. Hindi ko lang alam po, pagka yung leadership, pagka paborito nila, kung meron, dahil may mga nakikita po akong papeles na may mga endorsement for several millions of pesos para sa MAIP-IP. Now, but the bigger picture is actually the economy. And in fact, I agree with you. The inflation is currently at 7.2 and projection is that it will go up as high as 7.8 or 8%. GDP for April was 2.8 and in May, bababa pa rin ito. Now, pero meron pa naman pong 2 taon. Now, sa palagay nyo, ano ang naging dahilan ng pagbagsak ng ating ekonomiya? Pwede pa naman mai-address to dahil ba sa too much political noise o walang concentration sa pag-aangat ng ekonomiya? Ano ho ba sa palagay nyo? Well, mahirapan po sapagkat, for example, wala namang public spending, walang procurement. Kung magpo-procure ngayong May, June, so tagulan na po at mahirapan nang ma-implement yung maraming proyekto sa infrastruktura. Bukod po dyan ay umasa po sa ang gobyerno ginagasta yung pera sa ayuda. Bukod po dyan, bumaba ang koleksyon. Kaya hindi po natin alam kung nakakasabay ba sa hirap ng buhay ngayon, nakakasabay ba yung collection dun sa mga dapat pagkagastusan. At may mga sapantahan nga kaya hindi tinutuloy yung mga programa at proyekto sapagkat wala namang sapat na salapi ang pamahalaan para sa pagbabayad ng mga proyektong ito. Ayon po sa mga kontratista na mga nakakausap ko, mayroon po mga kontratista na yung mga last year accomplishments nila ay hindi pa nababayaran. At kung bayaran sila ay pakaunti. Bottom line ho dito, sa sobrang pagka-addict ng ating presidente sa pagsinghot o pagkain na masasarap sa Malacanang, nakakalimutan niya na ho ang trabaho. Di kalidad na serbisyo. Puro ayuda siguro dahil may bangag nga. Sabi ni Amy. Salamat sa pag-support sa VH Update. Mag-ingat ko lahat. Mahal natin, Maraming salamat mga kababayan. Solid.